Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa staking. At ayan, marami po kasing gustong malaman, lalong-lalo na yung mga baguhan kung ano nga ba ang staking. Pero yan, sa madaling salita ay kapag staking ay passive income po ito at nakakatulong po ito na ma-secure ang network ng isang blockchain. Kaya ganyan lamang po kasimple yung aking paliwanag pagdating sa mga crypto, sa mga staking. Kaya ayan, pero sa mga bago lamang dito na gusto talagang malaman kung ano nga ba talaga ang kabuuan ng ibig sabihin ng staking, ay yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay understanding crypto staking. Cryptocurrency continues to revolutionize the financial setting, offering a plethora of opportunities for investors and enthusiasts. Kaya ayan, maganda pong opportunities talaga ito para sa mga investors. Yan, passive income po talaga. Yan na rin ang gustong-gusto ko rito sa staking. As you delve deeper into the universe of cryptocurrencies, you encounter various mechanisms that underpin the functionality of these digital assets. One such concept that gaining traction is staking. But what is staking? Kaya yan, isa sa mga features ng mga or magandang functionality ng mga digital assets or cryptocurrencies ay yung kanyang staking. Ayan. The comprehensive guide by the Crypto Basic, your primary crypto news source, explains the staking process and how you can participate in this pivotal aspect of the crypto economy. What is staking? Staking is a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards on their holdings. It's akin to earning interest in a traditional savings account but with a crypto twist. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Tayo po ay sa pamamagitan ng staking ay tayo po ay mabibigyan ng reward. Yan, sa pag-hold lamang ng ating cryptocurrencies. Yan. At ang bawat staking po ng bawat blockchain ay magkakaiba po sila ng interest. Yan, at yung mga binibigay na reward. Pero ang kagandahan dyan ay parang sa traditional savings account na rin po. Pero may konting pagkakaiba lamang. By locking up certain crypto coins in a blockchain network, participants can contribute to the network security and operations, earning rewards in return. Kaya yan na rin yung sinabi ko kanina. Kung pag nakikipag-participate ka sa isang staking, ay nakakatulong ka po sa security ng network at ang operations nito. Staking is a key component of the proof of stake mechanism, where instead of miners, validators are selected to create new blocks and confirm transaction based on the amount of crypto they commit as a stake. Kaya ito po yung proof of stake po ito, mechanism. Ito po yung pumalit sa mining. Yan, pag may proof of work po yung pagdating sa mining. Ayan, kaya POW. Kaya po proof of work yung mining. Ngayon ay ito na po yung bago, pinalitan ng proof of stake. Kasi sa mining, kailangan po natin ng mga machines dyan, yung mga miners na equipments. Yan, para kumita. Pero ngayon ay proof of stake na po, ay kailangan lamang po natin ay mag-hold ng mga tokens na gusto nating stake. Kaya ayan, yan lamang po yung pagkakaiba. How to stake? Staking can be a lucrative way to earn passive income on your cryptocurrency investments. Different platforms have their own staking procedures, but the general steps involve choosing a coin to stake, locking up the coins in a wallet or staking pool, and earning rewards based on the staking duration and amount. Kaya yan na rin yung sinabi ko kanina, passive income ang staking. At mayroon pong magkakaibang platform po kasi ang depende po kasi sa platform na gagamitin natin kung saan tayo mag-i-stake. Yan, meron silang iba't ibang mga procedures. Yan, at mga general steps, yan kung paano mag-stake or stake ang isang coin na ating napili. At yan, meron po silang lock-up or lock-in period. Yan, yung duration bago po natin makuha yung mga earning rewards natin. Yan, parang time deposit na rin po.
Ayan, kaya nakadepende po kasi may iba-iba. Meron naman yung makukuha natin agad, yung ating reward, at saka meron din yung medyo matagal-tagal. Let's explore how to stake on some of the leading POS platform. Kaya yan yung mga leading na POS platforms, at yan po nangunguna si Ethereum. The Ethereum's network shift from proof of work to proof of stake through Ethereum 2.0 has brought staking to the forefront of the Ethereum community. Yan, dati pong proof of work kasi si Ethereum. Ayan, natatandaan ko na rin, dati na rin po ako nagmimina dito kay Ethereum. Pero nung nag-announce na po sila na papalitan na nila yung kanilang proof of work at gagawin na nilang proof of stake, ay ayan na. Diyan na po tumigil yung aking pagmimina dito. Ayan, the stake on Ethereum, you need to run a validator node by holding at least 32 ETH. If running a node seems daunting or you have less than 32 ETH, you can join a staking pool or use a staking service provided by various cryptocurrency exchanges. Ayan. Para makapag-stake po dito kay Ethereum, ay kailangan mong mag-run ng validator node, at ang requirements po niyan ay kailangan na meron ka pong 32 na Ethereum. Pero kung wala ka pong 32 Ethereum, ay pwede ka namang pong sumali sa mga staking pool at or gumamit ng mga staking service. Yan na rin si Tezos. Yan ang pangalawa ay Tezos uses a unique staking process called baking. Ayan, as a Tezos holder, you can become a baker by staking 8,000 XTZ. If the amount is too steep, you can delegate your XTZ to a baker to participate indirectly. Kaya ayan, halos ganun din po, katulad na rin po kay Ethereum. Ayan, pwede ka pong makapag-stake. Ayan, at ang minimum requirement po ay 8,000 na XTZ. Pero kung wala ka pong 8,000 na XTZ pero gusto mo pa rin mag-stake, ay pwede mo ka pong mag-delegate sa baker. Ayan, sa mga baker. Yan, delegate mo po yung XTZ at pwede po yan. The Tezos network rewards bakers for endorsing and validating transactions, and these rewards are then distributed among those who have staked their coins. Kaya ayan, ganyan po yung kanilang paraan ng pamimigay ng kanilang mga rewards. Yan, pag-i-endorse at saka pag-validate ng transactions. Yan, nadidistribute po yung mga rewards sa lahat ng mga stake. Yan, mga naka-stake na coins. Cosmos, yan naman si Cosmos or Atom coin. Cosmos staking involves delegating your Atom coins to one of the network's validators to stake in Cosmos. You can either run your own validator node or delegate to an existing validator using a cryptocurrency wallet that supports Cosmos. The rewards are determined by the number of coins staked and the overall inflation rate within the Cosmos network. Kaya ayan, pareho na rin po kay Ethereum at saka kay Tezos. Ayan, kailangan mo lamang pong mag-run ng iyong sariling validator node. Ayan, or pwede ka na rin pong mag-delegate sa mga existing na mga validator. Ayan. Si Solana, ayan naman si Solana. Solana has made a name for itself in the staking arena with its high throughput and low fees to stake SOL token. You delegate them to validators who process transactions and run the network. Staking on Solana can be done through various wallets that supports the Solana blockchain, and rewards are distributed based on the stake size and validators performance. Kaya ayan, hindi ko na rin po ito kailangang ipaliwanag kasi pare-pareho na rin lamang po yung paraan kung paano mag-stake. Yan, pasok lamang po natin sa validator or delegate lamang po natin sa mga validators. Yung pinaka-the best po kung pag talagang hindi naman po gaanong malaki yung ating mga crypto asset, ay mas maganda po kung pag i-delegate na lamang natin sa mga validators. Yan si Cardano. Ito po, medyo mainit po ang relasyon ngayon ni Cardano at saka si Ethereum. Ayan. Parang magkakompetensya po kasi sila. At parang yung sinasabi ng founder ng Cardano ay mas matindi po talaga si Cardano. Ito yung bagong staking ngayon. At si Ethereum ay lumang-luma na talaga. Yan yung kanilang pinagtatalunan ngayon. Cardano allows ADA token holders to participate in network validation through staking. You can either run your own staking pool or delegate your ADA to an existing pool. The Cardano protocol randomly selects the pools that will produce the next block, with the chances of selecting increasing with the size of the stake.
Kaya yan po talaga ang kay Cardano, ang kanyang kakaiba naman dito. Ayan, meron daw pong chance na sa kanyang selection na mapataas ang size ng mga stake. Kaya yan yung kanyang protocol. Ayan, randomly selects. Nagra-random po siya na pumipili ng mga pools. Ayan, magpro-produce ng block. Ayan, benefits of staking. Ano ba ang maganda na ating makukuha sa pag-i-stake? Staking is not just about earning rewards. It also offers several benefits that's aligned with the ethos of decentralization. Kaya yan, hindi lamang daw po yung passive income yung ating makukuhang reward dito sa staking. Marami daw po itong benefits na pwedeng mai-offer or maibahagi sa ethos of decentralization. Yan. Ito yung mga ilan. Security. Yan, nabanggit ko po yan. Kung pag mas marami po talaga ang nag-i-stake dito, ay mas matindi yung security ng network. Kaya yan, determining attacks and ensuring integrity of the blockchain. Kaya yan, nakaka-contribute po yan. Decentralization. More stakeholders mean a more distributed network, preventing centralization of control. Ayan, isa na rin po itong mahalaga na bagay sa pag-i-stake. Ma-prevent yung centralization. Kasi kung pagkukunti ang nag-i-stake dito, ay madali lamang po itong manipulated ng mga yan, yung mga malalaki, yung may hawak na mga coin. Kaya ayan, kaya kung pag nakita natin na maraming mga stakeholders ay yan, mas nami-maintain yung pagka-decentralization nito. Energy efficiency. POS networks requires less energy compared to POW, making staking a greener alternative. Yan, totoo po yan. Kung pag nasa proof of work pa rin po yan, ay yan, gumagamit po tayo ng napakalaking amount ng electricity consumption. Yan, para i-power yung ating mga mining equipments. Yan, at dahil sa ito na ay lumipat sa POS network, proof of stake, kung saan ay yung paraan ng pagmimina nito ay pag-hold lamang ng maraming mga cryptos, mga crypto assets, ay ayan, and less energy na po siya at greener alternative para sa mga proof of work. Governance. Some networks offers stakers voting rights, allowing them to influence a project's direction. Kaya yan, ginagamit na rin po na ayan, yung mga stakers ay mayroon po silang nabibigyan po sila ng voting rights para makapag-vote sa mga proposals, yan, or mga project na gustong i-develop ng mga developers. Yan, considerations before staking. Yan, bago po tayo mag-stake ay ito po yung mga dapat po nating i-check. Yan, yung liquidity. Coins are locked and cannot be traded, affecting liquidity. Yan, number 2 ay ang volatility. The value of stake coins can fluctuate, impacting potential rewards. Kaya yan, kung pag naka-stake po kasi yung ating coins, ay pwedeng tumaas po yung presyo nito habang naka-stake ito or bumagsak ito. At saka yung mas lalo pa kung pag yung ating coin ay nakalock. Ayan, nakalock ng some certain long duration. Yan, paano na kung pagbiglang umangat ng todo yung market ng coin mo or token mo, tapos gusto mong ibenta pero naka-stick ito at hindi mo pwedeng kunin hanggang sa ito ay hanggang sa matapos yung kanyang duration period. Kaya ayan, slashing. Ayan, validators can be penalized for network downtime or malicious behavior affecting stake funds. Kaya ayan, pwede pong kung pag delegators po tayo, tapos nag-delegate po tayo sa isang validator, tapos ito ay laging down yung kanyang network at may malicious na behavior, maaari pong maipit yung ating naka-stick na funds sa mga validator na ito. Kaya piliin po natin yung talagang magandang validator, reputable na mga validators, at nami-maintain nila yung kanilang network, operation ng kanilang network. Staking risk. Staking while rewarding comes with risk. Kaya yan, may risk po ang pag-i-stake. Hindi po 100% na garantisadong safe ito. Yan, smart contract vulnerabilities. Kaya staking often involves smart contract which can be susceptible to bugs. Ito po talaga yung pinaka-problema sa mga staking, yung kanilang smart contract.
Kaya pwede pong maaring yung mga developers ay meron po silang hindi nakita rito na butas na pwedeng ma-exploit. Ay ayan, kapag nangyari yan ay yung hacker po talaga ang kukuha rito or magti-take advantage sa mga bugs or exploit na pwede nilang makita sa mga smart contract. Validator risk, poor validator performance or misconduct can result in penalties. Yan, ganun din yung ating sinabi dito kanina. Yan ang yung mga validators na may malicious behavior. Yan, yung misconduct nila ay syempre pwedeng magresulta sa kanilang penalty. At syempre yung mga naka-stake po sa kanila ay maiipit po yan. Yan, final thoughts. Staking has opened a new avenue for crypto news enthusiasts to participate actively in the maintenance and security of blockchain networks while earning rewards. As the crypto paradigm continues to shift, staking represents a significant stride towards a more participatory and sustainable blockchain ecosystem. Whether you're holding Ethereum, Tezos, Cosmos, Solana, or Cardano, staking is a compelling way to harness the full potential of your digital assets. Yan, hindi po nakasali rito si Kava. Maganda na rin po si Kava. Taas na rin ang kanyang mga binibigay na reward sa kanyang staking. Pero yan po ang staking para sa mga bago lamang at hindi po nakakaalam tungkol dito sa mga staking. May risk po ito. Maganda po yung kanyang reward, passive income. Ayan. Pero dapat malaman po natin na may risk na rin ito na yan yung mga binanggit po natin kanina. Kaya dapat po natin itong i-consider. Hindi lamang po yung good side ng staking yung ating tinitignan. I-consider na rin po natin yung mga negative side or mga risk side nito bago natin pasukin ang pag-i-stake. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.